is Lian Colico, and I have spinal muscular type 3. I was diagnosed with it when I was around 13 years old. Actually, twice na akong na-diagnose. And then the second time was just last year via molecular genetic test. Right now, what I do is I am a virtual assistant and I work online. Ako si Lisa Colico. Ako yung mother ni Lian. Basta I remember nung around 3 years old siya na nagkaroon siya ng sort of galis sa tuhod na parang na-concern ako. Tapos dinala ko siya sa isang pedia somewhere in Manila. I think that was in Mandaluyong. But aside from that, yung napapansin ko na yon na medyo hindi siya nakakatakbo. So nung magpa-check up ako, iinan ako sa pedya. Ang nakita niya, yung nasa tuhod niya na parang galis nga kasi sa probinsya kami noon. So, hindi niya na-address yung concern ko na parang siya, mahinang bata kasi ngayong tuhod niya, hindi siya makatakbo. Ever since I was a kid kasi, sabi nila, mahina na akong lumakad. Like, sobrang bagal, ganyan. And I was never able to run and then jump. So, yun yung mga bagay na na-miss ko as a child. And so, hindi ako nakapaglaro ng yung mga takbuhan, ganyan, sa mga ibang bata. And then, gradually, humina yung paglakad ko hanggang sa when I was 13 na, ayun na, parang na-wheelchair bound na ako. And totally, hindi na ako nakalakad. Grade school, sa school mismo, and then sa normal school lang naman siya. Hatid sundo, ganyan, kasi nga kailangan ko ng assistance. Hindi ako makakauwi ng bahay kasi nga yung lakad ko mahina lang. Ang nangyayari kasi pag ako ang naghahatid sa kanya sa school, kakargahin ko siya. Pag pagod na ako, lalakad na siya. So, na siya, mag-step na siya. Tapos sasabihin niya, pag pagod na siya, karga ko na naman siya. Parang palitan kami. Pag pagod na ako, ibababa ko siya, lalakad siya. Pag hindi na kaya, kakargahin ko na naman. And after that, nung pagka-high school ko, na homeschooled na ako kasi nga hindi na rin ako makalakad noon. And then my parents, yung financial din namin at that time, hindi pa ganun ka-okay. So, I had to be homeschooled. Sa isang parent na kagaya ko, parang ang hirap-hirap nun na nakikita mo na ganun yung anak mo. Yung makikita mo yung mga kaklase niya, may mga pinupuntahan, tapos siya limited lang, nakakonfine lang siya dito sa bahay. Hindi man namin i-discuss yun. It was very hard for me, syempre. Kasi yun na nga, yung alam mong hindi niya may experience yung mga ganang bagay. Actually, I went through that phase alone, and sobrang lungkot nung mga times na yun for me. Come to terms, actually, since degenerative siya, I grieve yung pagkawala ng isang activity. Hindi siya, gradual siya, so yung grieving din, gradual. So, I grieve this one time, and then makaka-adapt, and then the next, may grieve na naman ako, and then another one. Hanggang sa, parang grieve, loss, adapt, grieve, loss, adapt, ganun. Time ako na-diagnosed, that was 2003. I think at that time, based on the research na lang or the development na nakita ko online,
hindi pa siya available yung treatment kasi there's no cure pa naman for it. And lately ko lang din nalaman na may treatment na pala. Like, if I'm not mistaken, 5 years ago pa lang, bago-bago pa lang yung mga treatment na lumalabas ngayon for SMA. So, looking back 2 decades ago, wala pang kahit anong treatment. Walang nasabi yung doktor about it. I think for me, number one ay awareness muna. Like, kasi kung hindi masyadong madaming tao yung may alam, parang hindi nga papansinin. So, yung case ko din before na since hindi masyado pang alam yung SMA dito sa Pilipinas, it was very lonely for me. Walang community, and then the doctor, at that time wala masyadong binigay na explanation or what. Raise more awareness about this. And then pag na siya, like madami nang nakakaalam, I think that's the time na pwede na siyang i-campaign like on a community level din sa mga doctors na i-subsidize yung treatment since may ganitong klaseng disease, it's rare and it's killing babies. So paano na rin yung future generation natin kapag ganito?